Hello, this is Popcorn. Ngayon, ang kikwento ko ay ang movie na to, Six Underground. Isa ito sa most viewed movie sa Netflix. Meron itong 85 million views after ma-release no December 2019. Yes, last year lang yun. Hanggang ngayon ay marami pa rin nanonood. Actually, bago ko to gawin, 3 beses ko na siya napanood. Hindi ko alam, pero iba kasi yung pakiramdam kapag napapanood ko siya. Lalo na yung part na marami inosente namatay sa pelikulang ito. Tapos yung pinaka-best part, syempre yung huli. So kung di nyo pa ito napapanood, tara, samahan nyo ako magkwento. Sa mga nakapanood na, makinig ka pa din. Joke lang. So tara, nagsimula ang kwento na bigla may isang sasakyan na hinahabol pa ng iba pang sasakyan. Sila yung 6 na bida sa pelikulang ito. 4 na taon makatapos masaksihan ng mga katatakutan na isang brutal na pamamalakad sa bansa na Turkistan, isang bilyonaryo ang pineke ang kanyang kamatayan para bumuo ng isang grupo upang ibagsak ang mga kriminal at terorista na nakatago sa likod ng gobyerno. Kilala siya bilang si Juan. Nag-recruit siya ng 5 pang ibang tao na talikuran ng kanilang mga nakaraan at sumali sa kanyang hangarin bilang ghost. Dahil nga bilyonaryo siya at hindi niya alam ang gagawin niya sa pera niya, nagsimula siya ng isang charity. Pumunta siya sa isang camp ng mga refugee para magbigay ng tulong. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sila ay binomba at maraming namatay sa kanila. Nakita ni Juan lahat ng pangyayari at hindi siya makapaniwala. Dahil dito, naisip niyang peken pagkakamatay niya at bumuo siya ng isang grupo para maghigante at ito ang Six Underground. Nag-recruit siya ng 5 pang niyang kasama sa grupo na ito, bumuo ng grupo na parang mga multo. Siyempre, ang lahat ng mga miyembro ay pineke din niya ang pagkakamatay. Naglaho sa database ng mundo. Upang mapanatili itong lihim, sinabi ni Juan na hindi nila pwedeng sabihin ang totoong pangalan nila at ang number lang ang magsisilbing tawag sa kanila. Kaya binuo ni Juan ang grupo dahil gusto niya mapatalsik ang diktador ng bansang Turkistan. Alam niyo, inis na inis ako sa kalbong to. Akala mo gwapo? Joke lang. Siya si Robak, ang diktador ng bansang Turkistan. Meron siyang kapatid at yun naman ay si Murat. Gusto ni Robak na lupigin at ituloy ang isang diktadura. Pero dahil nga magkaiba sila ng personalidad, ayaw yun ni Murat dahil gusto nito ay tahimik at mapayapang bansa. Gusto niya magkaroon ng demokrasya pero dahil nandiyan si Robak, mahirap niya makamit. At dahil sa lakas ng impluensya ni Robak, maraming krimen ang nangyari. Ngunit ayaw ito ni Murat, kaya humingi siya ng tulong sa pwersa ng US. Ngunit hindi alam ni Murat na binayaran ni Robak ang pwersa ng US. Nang malaman ni Robak na humingi si Murat ng tulong sa US, pinakuha niya ito sa mga tauhan niya at gunulong sa isang mataas na gusali. Dahil din dito, naisip ni Juan na wala nang ibang gagawa kundi sila lang. Gusto niyang patayin si Robak para matigil ng pagpapahirap nito sa mga mamamayan. Dahil din sa resulta ng pamumuno ni Robak, gustong bumuo ng demokrasya ni Murat. Gayunpaman, ang seguridad ni Robak ay mahigpit, kaya sinimulan nilang puntahan ng 4 na general para tanungin kung nasaan si Murat. Pinuntahan nila yung Italian lawyer ni Robak dahil siya lang nakakaalam kung nasa ng 4 na general. At ito na sila sa wakas ang 6 na bida sa pelikula. Si Juan ay isang bilyonaryo at CEO ng kumpanya. Siya ang tagaplano at leader ng grupo. Si number 2 ay dating ahente ng CIA. Kinuha nila si Murat para mapalapit kay Robak at dahil din sa layunin ni Juan kaya sumali si sa grupo. Si number 3 naman ay isang hitman at mamamatay tao. Matapos niyang patayin ang target sa isang misyon, hindi niya alam na may anak itong babae at naging ulila dahil sa ginawa niya. Nakonsensya siya at bigla na lang naglaho. Si number 4 ay kilala bilang Skywalker. Sa katunayan, siya ay isang parkour master at naging magnanakaw dahil sa nangyari nahulog siya sa isang building at muntik na niya ikamatay at nailigtas siya ni number 1. At syempre dahil sa mga gagawin nila, kailangan nila ng doktor. Ito yung si number 5. At si number 6 naman ay ang driver. Ngunit si number 6 ay may lang ang kwento sa movie na ito. Siya yung isa sa bida ng Now You See Me. Kung napapanood nyo, wala lang na-mention ko lang. So balik na tayo. Ginamit nila ang eyeball ng lawyer para ma-unlock ang screen at bago ang operasyon, hindi na nila naisip na i-background check yung lawyer. At dahil sa ginawa nila, pinaghahabol sila ngayon. At yun na nga, dahil si number 6 ang driver, natakasan niya mga humahabol sa kanila. Matapos nila matakasan mga humahabol sa kanila dahil sa bilis ng takbo at wala makita si number 6, siya ay natusok sa leeg bago pa ito magpreno at namatay. Alam niyo, sobrang nalungkot ako sa part na to. Akala ko kasi kasama siya hanggang huli. Hindi nila alam kung ano ang tunay na pangalan ni number 6. Dahil kulang sila para sa misyon, si Juan ay naghanap ng bagong miyembro sa grupo at pinangalanan niya itong number 7. Gusto din niya respetuhin si 6 kaya hindi niya ito pinangalan sa kanya. Si number 7 ay isang sniper ng militar. Sa isang misyon, natagpuan niya isang kahina-hinalang sasakyan at gusto niya itong pigilin. Ngunit inatasan siya ng superior na huwag magpaputok. Hindi nila alam na may bomba pala sa loob ng sasakyan at bigla na lang itong sumabog. Matapos ang insidente nito, umuwi sila at ang iba sa kanila ay namatay. Dahil dito sinisisi niya ang kanyang sarili. Hindi niya alam ang gagawin niya at naisip niya magpakamatay. Sa oras na ito, biglang dumating si Juan at pinigilan niya ito at inalok na sumali sa kanila. Dahil sa layunin ni Juan na kumbisi niya si Seven na sumali sa kanila.
At yun na nga, nagtipon-tipon sila para pag-usapan ang kanilang misyon. At syempre, para na rin alam ni Seven ang plano nila. Pagkatapos ay binantayan nila ang cellphone ng Italian lawyer. Nalaman nila na ang 4 na general ay pinadala ni Roback sa Turkestan. Bumili sila ng bomba ng gas mula sa mga illegal na dealer ng armas. Pagkatapos nun ay sinugod nila ang 4 na general. Hindi nila pinalampas ang sitwasyon, sinugod nila ito at pinagbabaril at may tinira silang isa para kausapin kung saan itinago ni Roback si Murat. Nung una ayaw nito magsalita pero dahil sa pinilit siya, sinabing papatayin siya, naniwala naman siya kaya umamin na siya pero pinatay pa rin siya sa huli. At pagkatapos nito, syempre alam niyo na, ayoko na sabihin basta may relasyon si number 2 at si number 3, quiet lang ha, bigyan natin sila ng oras. Sa kabilang panig, nalaman ni Roback na pinatay ang 4 na general at pumili siya ng 4 sa taas ng building. Yung mga hindi niya napili ay pinahulog niya sa mataas na building. Alam niyo, inis na inis ako sa part na to. Ang sarap ding ihulog ni Roback eh. Nanggigigil ako. Nakakainis. Okay, dito na tayo. So yun, nalaman na ng grupo kung saan itinago si Murat. Nagplano sila para sagutin ito. Itinago siya ni Roback sa isang hotel at nasa penthouse ito. At take note, marami siyang bantay. At syempre, alam niyo naman sa movie, may suspense kapag mga ganitong eksena na may slow-mo, tapos nakaka-excite kasi alam na natin mangyayari eh. May action at syempre, nag-expect tayo na mananalo sila. May kinusap si Juan para lituhin ang bantay ni Murat at matagumpay niya na palabas ito. Hinintay nila maggabi, si number 4 ay umakyat sa mataas na building para puntahan si Murat. Si number 5 naman ay pumesa sa lobby ng hotel. Si number 2 at si number 3 naman ay dumating sa kanya isang sports car. Pagkadating ni number 2 at 3, nagtapon si 5 na isang bomb gas sa paligid. Hindi ito nakakasama sa kanila, ngunit pinatawa pa sila ng gas na ito. Si 2 at 3 ay umakyat sa kanyang elevator, ngunit hindi alam nito na si 3 ay nakalanghap pala ng gas. At tawa din ito ng tawa. Naghanda na si 4 ng zipline na gagamitin nila para sa pagtakas si Murat. At nang handa na sila, si 2 at si 3 ay sumugod na sa taas ng hotel kung nasaan si Murat. Kasabay nito si number 7 ay tumutulong sa malayo. Dahil dito, naging alerto ang mga kalaban at pinuntahan nila si Murat. Nagulat sila dahil ang akala nila ay konti lang ang nagbabantay kay Murat. Pero tada, sobrang dami. Minsan nga naisip ko sa bilis ng camera, baka isang tao lang din lahat yun. Ang dami, pero lahat naman yun ay natalo nila. Sa oras na ito, ang pulisya ay nakarating na sa hotel at dahil walang armas si 4 at tumating ang bantay ni Murat, umilalim siya sa isang pool pero dahil hindi na siya makatagal, gumawa ng paraan si 7 para iligtas si 4. At dahil hindi maubos-ubos ang kalaban, naisip ni 7 na barilin yung glass ng swimming pool at ayun, wipe out agad sila. Ang galing ni 7 dito pero muntik na rin mahulog si number 2. Isa na sila nakatakas maliban kay number 4 dahil pinutol ng mga kalaban yung zipline at isa-isa nang nahulog mga kalaban at nailigtas nila si Murat at dahil wala ng oras pinagpatuloy pa din nila ang plano kaya iniwan na rin nila si 4 sa hotel dahil wala ng choice ang grupo sa ilang minuto kapag nagstay pa sila doon ay mahuhuli na sila. Dahil may mga pulis na sa harap ng hotel, hindi na nila makuha yung sports car at wala na rin masabi si Juan. Sumakay sila sa isang maliit na kotse. Sa oras na ito, sinusubukan ni number 4 na makatakas gamit ang talent niya. Alam niyo, sobrang kabado ko sa part na to. Di ko alam, kasi andun yung tanong sa isip ko kung mamamatay ba siya katulad ni 6 o mabubuhay siya o makakatakas. Ganun, tingnan natin. Hanggang ngayon ay hinahabol pa din siya na isa sa tauhan ni Roback. Nagtapon ng bomba at maswerte nakaligtas. Grabe, ang intense ng part na to sobra. Kahit 3 beses ko na ito napanood, iba pa rin talaga. Sa oras na ito, nahulog yung mga bakal sa kalsada at dahil din doon, kaya nakatakas sila number 1 at yung mga grupo niya. Isa-isang nagtalsika ng mga sasakyan, ngunit hindi pa rin nakakatakas si 4. Tinulak siya sa isa sa tauhan ni Roback at nahulog sila sa ibaba. Ang kanyang lakas ay hindi sapat. Biruin niyo ba naman yung kalaban niya, doble ata ng size niya. Nakita ito na number 7 dahil nga isa siyang militar, ayaw niyang iwanan ang kasama niya. At kung hindi pa sila gagawa ng aksyon, mamamatay na si number 4. Bumaba sila ng sasakyan at sa ilang sandali nag-set up si 7 para barilin yung kalaban ni 4. At sa wakas, nailigtas nila si 4. Pagkatapos nito, hindi pinansin ni number 7 si 1 dahil sinasabi nitong hayaan na si 4 at tumakas na sila. Dahil sa nangyari, hindi nakatiis si 7 at sinabi niya ang pangalan niya. Sinasabi ni 7 na isang pamilya sila ngunit tumatanggi si 1. At pinaalala din ni 7 na ayaw na niya mag-iwan ng kakampi sa isang misyon kahit kamatay pa niya yun. May point din naman siya at sinabi nila isa-isa mga pangalan nila. Dahil sa paglitas nila kay 4, nalaman ang identity nila. Napag-usapan ng grupo na plano nilang simulan ng operasyon sa National Festival. At dahil sa layunin nila na pabagsakin si Roback, pumayag si Murat sa plano nila. At syempre, naging kakampi nila ito. Dahil kakaunti lang sila at ayaw niya magpakita sa camera, iniisip niya maliit lang ang chance nila na manalo. Kung matalo sila, syempre ang sad naman nun. Ngunit dahil nga sa masamang gawain ni Roback, napapayag nilang humarap sa camera si Murat para magsalita tungkol sa demokrasya. Sinumula ni 2 at 3 ang paglalagay ng bomba sa paligid kung nasaan si Roback at si 4 at 5 naman ay naghahanda para i-hack ang TV station.
Dahil plano nila magsalita si Morat sa harap ng kamera para sabihin sa mamamayan na huwag silang matakot at labanan nila ang dictator na si Roback. Tapos makumpleto ang misyon, si 1 at 7 ay nagpanggap bilang mga agent. Dumating sila sa isang planta ng mga kuryente para i-hack ang system nito, para ma-close down nila ang kuryente kung nasaan si Roback. Biglang lumipat ang station at lumabas si Morat at matapang niyang sinabi na lumaban sila para sa kalayaan nila at tawag sa kanila si Roback. At dahil dito nagkaisa ang mamamayan at nagrally sila sa labas, at sumunod din pinasabog ni 1 ang mga statue sa labas ng building ni Roback. At dahil sa kaguluhan, naisa tumakas si Roback. Habang papunta sila sa yate ni Roback, maraming mamamayan ang humarang sa kanila. Siyempre, nakarating siya sa yate niya at buong akala niya ay makakatakas na siya. Ngunit hindi niya alam, siyempre alam niyo na, lahat naman ng movie may twist. At siyempre exciting, nakakailig, alam mo yun. Matapos maayos ni 1 ang kanyang magnetic na kagamitan sa paligid ng yate, hindi alam ni Roback na ang grupo ni 1 ay nasa loob na rin ng yate niya. At si Morat ay pumasok ng palihim at sinusubukang kausapin ng iba pang mga general na kumapi sa kanya para sa pagbabago at siyempre sa kalayaan nila. Ang mga general na ito ay nag-aalinlangan pa. Dahil sa sinabi niya na papayag niya ang mga general na wag na sundin ang mga utos ni Roback, siyempre dahil takot din sila kay Roback pero chance na nila to para makatakas sila sa pamamalakan ni Roback. Okay, ito na yung pinaka-best part. Stay put mga ka-popcorn. Di nila ina-expect na ang mga kalaban ay sobrang dami. Grabe, hindi maubos-ubos. Nang ilalunch na ni Juan yung ginawa niya, bigla naman nasira yung cellphone nito. Ngunit sa ilang sandali ay gumana rin. Sa wakas, grabe makabitin tong movie na to sa totoo lang. At isa-isa niyang napatay lahat ng kalaban nila. Pero dahil nga sobrang dami, di pa rin naubos yun. May mga dumating pa din para patayin sila. Immortal ata yung mga kalaban nila. Isa-isang nagtalsikan ng mga kalaban nila dahil sa magnetic effect na ginawa ni Juan. Ang lupit ng part na to at nang makatakas na sila, hinanap nila si Roback, ngunit may mga dumating na naman para pigilan sila. Nahulog si Juan at nabitawan niya yung cellphone niya. Na makuha ito ng kalaban, accident na napindot niya ito at sumabog ang mga bomba na nilagay nila sa yate. Wala nang oras, makakatakas si Roback. Alam niyo na wala naman ako ng pag-asa dito. Kasi kung nandun lang ako siguro, kanina ko pa sinipa sa mga si Roback. Joke lang. At yun, syempre, nakatakas si Roback gamit ang small boat. Kita niyo naman sa mukha niya sa inyo, di ba? Habang lumulubog ang yate, akala ng taong bayan ay nandun si Roback at ang grupo ni Juan. Pero nakatakas ito. Sumakay siya sa isang helicopter. Grabe talaga yung director magpakaba. Pero ito na, stay put. Akala talaga ni Roback nakatakas siya pero di niya alam ang grupo ni Juan yung nasa helicopter. Grabe, alam niyo, di ko alam paano nangyari yun pero ang sarap sa feeling. At andun din si Murata at ito na ang chance para maghiganda ang taong bayan. Nakikiusap pa si Roback sa part na yan Kung ako yan, kanina ko pa sinipa yan. At yun na nga, inihulog siya ng grupo ni Juan at ang taong bayan na ang naghatol sa kanya. Buti nga sa kanya. Pagkatapos ng misyon, nagpa siya si Juan at sinabi niya sa mga grupo niya na gawin nila ang gusto nila. Nakapagkita si Tris sa mama niya at sinama niya si number 2. Habang nagpapahinga silang lahat, pinuntahan ni Juan ang dati niyang kasintahan at may nakita siyang kasama tong bata. Siyempre, nagulan na naman ako sa part na to pero pakiramdam ko anak niya yun Halo-halong emosyon, grabe, simula pa lang pasabog na. So dito na ako nagtatapos. Ano, nabusog ba kita? Uy, joke lang. See you sa next video. Bye!